Sa simula ng movie ay makikita natin ang ilang mga bata sa isang nayon na maglalaro sa kabukiran. Bago umalis ay sinabihan si Abdi ng kanyang tatay na umuwi na bago sumapit ang gabi, kaya't naglaro sila ng ilang oras hanggang sa dumilim. Nag-uwian na ang kanilang mga kasama, ngunit gusto pa ding maglaro ni Abdi at ng kanyang kaibigan, at habang naglalaro ay biglang tumilapon ang kanilang bola sa gitna ng kabukiran. Inaya ng umuwi ni Abdi ang kanyang kaibigan, ngunit gusto naman nitong hanapin ang bola sa bukid, kaya't nagpunta sila sa bukid at nakita nila doon ang isang batang babae na hawak-hawak ang kanilang bola. Mukhang demonyo ang batang babaeng ito at kakaiba ang kanyang itsura, ngunit hindi naman natakot ang kaibigan ni Abdi at sinundan pa niya ito upang kunin ang bola, at nakita ni Abdi na pinatay ng batang demonyo ang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pagpukpok ng isang bato sa ulo nito. Agad na bumalik si Abdi sa kanilang nayon upang sabihin ang nangyari, kaya't nagsuguran ang mga tao upang hanapin ang pinatay niyang kaibigan, ngunit di naman nila nakita ang katawan ng batang lalaki doon, at pagpunta nila sa ilog ay doon nila nakita ang duguan at walang buhay na kaibigan ni Abdi. At inakala naman ng tatay ng bata na si Abdi ang pumatay sa kanyang anak dahil siya ang huling kasama nito, at bago maparusahan si Abdi ay dumating ang isang kilalang pamilya doon at sinabi nito na hindi ito magagawa ni Abdi, at totoo ang kanyang sinasabi. Si Sumala ang may kagagawan nito at maaaring buhay pa din siya hanggang ngayon. Hindi alam ng mga taga-nayon ang tungkol kay Sumala, kaya't ikinwento ng lalaki sa kanila ang istorya nito. 29 years na ang nakakaraan ay may isang pinakamayamang lalaki sa nayong ito ang hindi magkaanak, at nang dahil dito ay gusto ng kuhanin ng kanyang tito ang lahat ng kanyang mga lupa upang mapamana ang mga ito sa kanyang mga anak, kaya't sobrang nagalit si Sojiman sa kanyang narinig, at sinabi niya sa kanyang asawa na kung hindi tayo magkakaanak sa loob ng isang taon ay magpapakasal ulit ako sa iba, kaya't sobrang nalungkot ang kanyang asawa, at pagkatapos ay pumunta siya sa isang shaman kasama ang isa niyang katulong, at pagkarating niya sa matandang babae ay sinabi nito na alam kung gusto mong magkaanak. Sinabi ng matandang babae na nililinaw ko lang sa iyo na ginagawa ko ang mga ito sa pamamagitan ng itim na kapangyarihan, at upang maisakatuparan ko ito ay tinutulungan ako ng Diablo. Magkakaroon ka ng anak ngunit kailangan mong magbigay ng isang sakripisyo. Magkakaroon ka ng dalawang anak na babae at ang isa sa mga ito ay mapapasayo, at ang isa naman ay para sa Diablo. Mabuti ang isa at ang isa naman ay napakasama, at wag na wag mong sasaktan ang anak ng Diablo, dahil kapag ginawa mo ito ay mawawasak na ang lahat sa nayong ito. Pagkatapos ay nagritual na ang matandang babae at naghalo ito ng ilang mga bagay sa dugo at ipinainom na niya ito kay Sulastri, at sinabi niya na makakatanggap ka ng magandang balita pagkatapos ng 2 buwan mula ngayon, at makaraan ng 2 buwan ay malalaman natin na nagbunga na ang ritual dahil nabuntis na si Sulastri. At masayang-masaya na ibinalita ito ni Sojiman sa buong nayon, at alam din niya na magkakaroon siya ng 2 anak na babae, at ang ipapangalan nila dito ay Sumala at ang isa naman ay Kumala. Dumaan pa ang ilang mga buwan at ipapanganak na ni Sulastri ang kanilang kambal, at makikita din natin ang Diablo na nakaupo sa sofa. At pagkapanganak sa unang anak nilang babae ay hindi na ito gumagalaw, kaya't inakala nila na patay na ito, at pagkapanganak ng pangalawa ay laking gulat nila dahil mukhang Diablo ang mukha nito, at nagalit si Sojiman nang makita niya ang bata, at dahil sa galit ay kinuha niya ang isang kutsilyo upang patayin ang sanggol, ngunit pinigilan siya ni Sulastri dahil nakipagkasundo siya sa Diablo na wag sasaktan ang anak nito, at dahil hindi alam ni Sojiman ang tungkol dito kaya't sinaksak niya ang bata at pinatay, at pagkamatay nito ay nabuhay kaagad ang batang ipinanganak na patay kanina. Kaya't sobrang saya ni Sojiman nang marinig niya ang pag-iyak nito, at makaraan ang ilang taon ay malalaman natin na paralisado ang kalahati ng katawan ng anak nilang nabuhay, at ang ipinangalan nila dito ay Kumala. At ganun din pala si Sojiman nung bata siya kaya't dumaan siya sa isang therapy. Ipina-therapy din nila si Kumala ngunit hindi naman gumaling ito. Isang araw habang naglalaro ng bike si Kumala ay bigla siyang nagalit at itinulak niya si Sulastri nang wala namang dahilan. Kaya't nagalit si Sojiman at pinapasok niya si Kumala sa kwarto, at sa kwarto ay makikitang tila nagwawalang sinasaniban si Kumala. Hindi nila naiintindihan kung ano ang nangyayari dito, kaya't naisip nila na baka pasaway lang talaga ito, at hindi matanggap ni Sojiman na may anak siyang isang pasaway, kaya't ipinakulong niya ito sa isang kamalig. Pagkalipas ng ilang mga taon ay ipinakitang wala pa ding nagmamahal at nakakaunawa kay Kamala kahit na ang kanyang ina, at palagi pa din nilang ikinukulong si Kamala, at dito din nasasaktan si Sulastri dahil naaalala niya ang pakikipagkasundo niya sa Diablo na palalakihin niya sa pagmamahal ang kambal, ngunit pinatay naman ni Sojiman si Sumala pagkapanganak pa lang nito, at minamaltrato din nilang lahat si Kumala.
Isang araw ay makikitang nakatakas si Kumala sa kamalig, at nang makita siya ng mga bata sa palengke ay pinagtawanan siya ng mga ito, at pinahiran ng putik ang kanyang muka, at nakita siya nila Sojiman at Sulastri at hindi man lang nila pinigilan ang mga batang nananakit kay Kumala, at sa halip ay pinarusahan siya ni Sojiman dahil pinagbabawalan nila itong lumabas. Si Sam ang matandang katulong ni Sulastri na nagmamahal kay Kumala. Sinubukan niyang tulungan si Kumala ngunit wala naman siyang magawa, at pagkaalis nila Sojiman ay nilagyan niya ng gamot ang likod ni Kumala, at pinatugtog niya ito ng piano upang gumaan ang pakiramdam, at ginawan din niya ng isang manika si Kumala bilang kanyang regalo dahil kaarawan pala nito, na walang nakakaalala. At nang matutulog na siya ay nakita niya ang kaluluwa ng kanyang kakambal na si Sumala sa kabinet. Natakot si Kumala sa kanyang kapatid, ngunit inakap siya nito at sinabing huwag kang matakot sa akin dahil kapatid kita at hindi kita sasaktan. Pinatay ako ng iyong ama at ngayon ay minamaltrato ka naman niya, at maghihiganti ako sa lahat ng kanyang mga ginawa, at makikitang hindi nakikita si Sumala sa salamin. Isang araw habang tumutugtog ng piano si Kumala ay sinampal siya ni Sojiman dahil naingayan ito sa kanya, at wala man lang ginawa si Sulastri kahit nakita na niya ito, at sa halip ay pinagalitan pa niya ang anak, at sinabi ni Sam kay Kumala na magpakatatag ka, at makikitang nakakatayo na siya ng diretso at nakakalakad ng normal. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang kanyang ama, at bigla niyang sinaksak ng ballpen ang isang kamay nito. Kaya't nagulat si Sojiman kung paanong nagawang makalakad ng diretso ni Kumala at masaksak siya nito sa kamay, at dahil dito ay lalo siyang nagalit sa anak, at ang katotohanan ay talagang kagagawan ito ng kaluluwa ni Sumala na sumanib kay Kumala, at bilang parusa ay itinali nila ito sa isang krus at ibinilad sa gitna ng init ng araw, at wala man lang kahit sino ang tumulong sa kanya. Kinagabihan ay kinuha nila si Kumala upang pakainin, at nang siniban siya ni Sumala ay umupo siya sa lamesa at jumanggal sa gitna nito. Pagkatapos ay nakita ni Sulastri sa salamin na si Sumala pala ang may kagagawan nito, at ipinadala na nila si Kumala sa kamalig ngunit nagawa namang makatakas nito at manginain ng mga buhay na manok. Kinabukasan ay tinanong siya ni Sam kung bakit niya nagagawa ang mga ito. Hindi ko ginagawa ang mga ito at ang lahat ng nangyayari sa akin ay kagagawa ng kaluluwa ni Sumala, at natakot si Sulastri nang marinig niya ang sinabi ng anak dahil alam niya na nakasire siya sa kasunduan niya sa Diablo. At ayon sa babala ng matanda ay masisira ang lahat sa kanya at sa kanilang nayon, at nang pupuntahan na niya ang matanda ay sinabi ng bangkero na namatay na ito, kaya't nang dahil sa takot ay inamin na niya ang lahat kay Sam, at sa paglipas ng ilang panahon ay makikita nating patuloy pa din nilang pinagmamalupitan si Kumala. Sinabi ni Sam kay Sojiman na itigil niyo na ang kalupitan sa bata, ngunit sinabi nito na mas lalo lang siyang lumalala kaya't nararapat lang siyang parusahan. Pinuntahan ni Sam si Kumala at sinabi niya dito na mahal kita. Kinabukasan ay pinuntahan siya ng mga bata na nanakit sa kanya dati sa palengke. Kunwaring inaya nilang maglaro si Kumala ngunit sa halip ay pinaglaruan nila ito at pinahirin ulit ng putik sa kanyang muka, kaya't pinalayas sila ni Sam. Nakita ulit ito nila Sojiman at wala na naman silang ginawa, at pinadala nila ulit si Kumala sa kamalig. Kinagabihan ay nakatakas si Kumala dahil sinaniban siya ni Sumala. Kinuha niya ang isang punyal at pinuntahan niya ang isang batang lalaki na nanakit sa kanya. Natakot ito nang makita niya si Sumala sa likod ni Kumala, at bago pa siya makatakas ay pinagsasaksak siya sa likod at pinatay ni Kumala. Pagkatapos ay binato niya ang dalawang kasamahan nito at pinatay, at kinabukasan ay hinanap ng mga magulang at ng mga taga-nayon ang tatlong mga batang pinatay niya, ngunit hindi nila makita ang mga ito, kaya't pinagbawalan nila ang lahat ng mga bata na lumabas tuwing sasapit ang dilim, at kinagabihan ay dumating si Kumala kung saan ay iniwan niya ang bola sa harap ng mga batang pasaway, kaya't sinundan siya ng mga ito upang paglaruan, at hindi nila maintindihan kung bakit may hawak na punyal si Kumala, at pagkatapos ay brutal niyang pinagpapatay ang mga ito. Kinaumagahan ay nakita ng mga taga-nayon ang ilang mga bangkay na natatabunan ng mga dahon, at ang isa naman ay nakita ni Sam sa balon, at nakita din nila ang iba pa sa bukid na nakatusok na tila barbecue ang mga ulo nito sa gitna, kaya takot na takot silang lahat pati na si Sojiman sa kanilang nakita. Pagkatapos ay sinugod sila Sojiman ng mga taga-nayon dahil natagpuan nila ang ginawang manika ni Sam kay Kumala, at iniisip nila na baka si Kumala o Sojiman ang may kagagawan ng mga pagpatay, at sinabi ni Sojiman na may katibayan ba kayo na ako ang gumawa ng lahat ng mga ito, at paanong magagawa ito ng anak ko kung paralisado siya. Ngunit naisip pa din ni Sojiman na maaring anak nga niya ang may kagagawan, dahil nakita niyang naging diretso na ang lakad nito, at nakalak naman ito sa kamalig kaya't paano itong nakakalabas, at nakita niya na may malaking butas na natatakpan ng mga sako sa kamalig, kaya't dahil dito ay nakumpirma na niya na kagagawan nga ni Kumala ang lahat ng mga pagpatay.
At dahil sa takot ni Sulastri kaya't inamin niya kay Sojiman na ang kaluluwa ni Sumala ang may kagagawan at hindi si Kumala, at upang makumbinse si Sojiman ay sinabi niya na nakita niya mismo si Sumala sa salamin. Sinabi ni Sojiman kay Kumala na sino ba talaga ang nasa likod ng lahat ng ito, kaya't sinabi ni Kumala na ang espiritu ni Sumala ang may kagagawan. Ginawa ko na ang lahat upang mapigilan siya ngunit hindi naman siya nakikinig. At nangako siya na papatayin niya ang lahat ng mga tao na gumawa ng masama sa akin, at dito ay natakot si Sojiman sa kanyang narinig, dahil siya mismo ang pinakamalupit kay Kumala, kaya't nang dahil sa takot ay sinabi niya sa kanyang tauhan na ilak mong mabuti ang mga paa ni Kumala upang hindi siya makalakad. Pagkatapos ay nagtungo siya sa isang albularyo upang mapigilan ang lahat ng mga ito. Nagdasal ang matandang albularyo upang malaman niya ang espiritu na sumasanib kay Kumala, at nakita niya dito na nakipagkasundo si Sulastri sa Diablo upang magkaanak. At sinabi din niya ang nilalaman ng kasunduan. At dito ay malalaman natin na ika-siyam na kaarawan pala ngayon ni Kumala at Sumala, kaya't pinuntahan siya ni Som. Sinabi ni Kumala na dapat hindi ka na nagpunta dito dahil sinabi ni Sumala sa akin na papatayin niya ang lahat ng mga nandito pagkatapos ng alas 12, at ayokong masaktan kanya, kaya't sinunod niya si Kumala at umalis kasama ang kanyang anak na lalaki. Kinagabihan ay dinala ng isang tauhan ng pagkain si Kumala. Ayaw niya ng pagkain kaya't kinain niya ang isang ipis na gumagapang doon. Samantala ay tinanong ni Sojiman ang albularyo kung paano niya maaayos ang lahat ng mga nangyayari, ngunit biglang namuti ang mga mata ng albularyo, at sinabi nito na ngayong gabi ay talagang kontrolado na ni Sumala si Kumala at papatayin niya ang lahat, at upang maayos ang lahat at mapahina ang kapangyarihan ni Sumala ay binigyan siya ng isang punyal ng albularyo. Sinabi nito na kailangang mapahina mo ang kanyang kapangyarihan at dalhin mo siya sa akin, at ako na ang bahala sa lahat, at kung sakaling makatakas siya at hindi mo siya madala dito, ay isaksak mo ito sa puso ni Kumala, dahil hindi natin pwedeng hayaan na mabuhay ang anak ng Diablo sa ating mundo, dahil paulit-ulit lang siyang papatay ng mga tao. Pagkatapos ay ipinakitang nakawala na si Kumala at hinabol niya ang lalaking tauhan ni Sojiman, at bigla niyang hinagisan ito ng gulok sa likod at pinatay, at nang marinig ni Sulastri ang piano ay nakita niya na si Kumala pala ang nagpapatugtog, at nakita niya sa salamin na si Sumala ang kumukontrol kay Kumala sa paghawak ng gulok, kaya't humingi siya ng tawad kay Sumala, at agad siyang nagtatakbo sa kwarto dahil alam niyang papatayin siya ng kambal. Nang mabutas ni Kumala ang pinto ay nagpatuloy sa paghingi ng tawad sa kanya si Sulastri. Ngunit walang awa siyang pinagsasaksak nito ng gulok sa binti. Sinabi ni Sulastri kay Sumala na may isa akong hiling na sana ay hayaan mo akong makausap si Kumala, at nang umalis na si Sumala kay Kumala ay humingi ng tawad sa kanya si Sulastri. Hinahayaan kong gawin ang mga kalupitan sa iyo upang iligtas ang aking sarili, at naging isang masama akong ina sa iyo. Naawa si Kumala sa kanyang ina nang makita niyang humihingi ito ng tawad sa kanya, at gusto na niyang patawarin ito, ngunit bigla na namang sumanib si Sumala at pinatay niya si Sulastri. Samantala ay dumating na si Sojiman, at una niyang nakita ay ang katawan ng kanyang tauhan, at sobrang nawasak siya nang makita niya ang bangkay ni Sulastri, dahil alam na niya ang kanyang pagkakamali na pagpatay niya kay Sumala at ang kanyang kasamaan kay Kumala. Pagkatapos ay bigla niyang nakita na nakaupo si Kumala sa tumba-tumba habang itinutulak ito ni Sumala. Sumanib na si Sumala kay Kumala at pinuntahan niya si Sojiman upang patayin, kaya't agad nang tumakas si Sojiman doon at pinaghahampas niya ang drum sa nayon kaya't nagising ang lahat, at sinabi niya sa mga ito ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa at tauhan, kaya't agad na nagtungo ang mga taga-nayon sa kanyang bahay. At nakita nila doon ang dalawang mga bangkay, ngunit hindi pa din sinasabi ni Sojiman na kagagawan ito ni Kumala, at sinabi niya na hanapin niyo si Kumala dahil kailangan ko siyang dalhin sa albularyo, kaya't nagulat ang lahat sa kanilang narinig at nalaman na nila na si Kumala nga ang gumawa ng mga krimen, at maaaring ito din ang pumatay sa mga batang lalaki nung isang gabi, kaya't galit na galit ang mga taga-nayon at nagpasya sila na patayin si Kumala. Hindi na nasabi ni Sojiman na hindi dapat patayin si Kumala dahil nag-alisan na ang mga ito. At pagkatapos ay hinanap na ni Sojiman si Kumala habang dala niya ang punyal, lubid at iba pang mga bagay, at nakita niya si Kumala na tumakbo patungo sa kagubatan, at pagkarating niya sa bukid ay bigla siyang inatake sa likuran ni Kumala, kaya't dinampot niya ang isang bato at ipinukpok niya ito kay Kumala, kaya't nawalan ng malay si Kumala. Gusto niyang patayin ito ngunit hindi naman niya magawa dahil napagtanto niya na hindi naman talaga ito kasalanan ni Kumala, dahil ang talagang may kasalanan nito ay ang kanyang asawa at si Sumala. Sobrang nalungkot siya at nagsisi dahil talagang hindi niya minahal ang anak, kaya't napaiyak siya at pagkatapos ay inilagay na niya sa isang sako si Kumala, ngunit bigla naman itong nawala sa loob ng sako, at bigla siyang inatake ni Kumala ngunit inatake niya ito sa puso, kaya't sa wakas ay bumagsak na ito, ngunit ilang sandali ay bumangon ito at nagtatawa,
kaya't nagulat si Sojiman dahil buhay pa din ito. Sinabi ni Sumala na mula nang sumanib ako sa katawan niya ay nagbago na ang kanyang buong katawan, at lumipat na din ang puso niya sa kanang bahagi, at dahil hindi mo tinamaan ang kanyang puso kaya't pareho kaming hindi namatay. At pagkatapos ay hiniwa niya ng punyal ang tiyan ni Sojiman kaya't naglabasan ang mga bituka nito, pagkatapos ay sinaksak niya ng 2 matutulis na mga kahoy ang mga mata ng kanyang ama. Kinaumagahan ay nakita ng mga taga-nayon ang katawan ni Sojiman na nakasabit sa cross, na kagaya ng ginawa niyang parusa kay Kumala, at sa kasalukuyan ang lalaki palang nagkukwento sa mga taga-nayon ay ang anak pala ni Sam na kasama niyang umalis sa bahay nila Sojiman. Kaya't nakaligtas sila sa pagpatay ni Sumala. Sinabi nito na buhay pa din si Sumala sa nayong ito, at upang mailigtas ang lahat ng mga bata ay kailangan nating mahuli si Sumala at mapatay, at kung hindi pa din siya nahuhuli ay huwag niyong palalabasin ang inyong mga anak sa gabi. Kinagabihan ay makikita natin ang tatay ng batang lalaki na pinatay ni Sumala sa simula ng movie, at hindi siya naniniwala sa sinabi ng anak ni Sam, at iniisip niya na kagagawan talaga ito ni Abdi, kaya't nagpunta siya kila Abdi upang patayin si Abdi, at nakita niya si Sumala doon na kinakain ang isang patay na lalaki. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.